Fall sa gitna ng kagubatan, isa lang po yan sa napakagandang pasyalan sa malaparaisong ganda na matatagpuan sa bayan ng Buldon. Tara, samahan nyo kami at tuklasin natin ang ganda ng Binaan Falls ng Buldon, Maguindanao del Norte. Okay, una at first sa lahat, syempre magpapagas muna tayo dahil medyo malayo-layo ang ating pupuntahan. At dahil matipid naman itong si Patpat, kaya goods na ang 200 pesos na balikan. May sobra pa yan. Alauna na nga ng hapon nang kami ay umalis ng parang pamuntang Buldon. Hindi ko first time na pumunta ng Buldon, pero ito ang unang beses na mapupuntahan ko ang Binaan Falls. So, after 30 to 40 minutes na biyahe ay narating na rin namin ang bayan ng Buldon. Isa nga sa napansin ko sa lugar na ito ay presko ang hangin, malamig ang lugar at sagana sa likas na yaman. Biyahe pa lang ay marirelax ka na sa mga tanawing makikita mo. Tirik na tirik ang araw pero hindi mainit ang hangin. Namiss ko na rin mag-rides kasama ang aking motor na pinangalanan ko ngang si Patpat. Hindi ka naman mawawala sa lugar kapag ikaw ay pumunta dito dahil merong mga signages na nakapaskil sa daan. At napaka-friendly ng mga tao dito at pwede kang magtanong-tanong. Mula nga sa sentro ng Buldon ay babiyahe ka pa ng mga 30 to 40 minutes papunta sa Binaan Falls. At ito na nga ang unang pagsubok. Nagdadalawang isip pa kami kung tutuloy pa ba kami o hindi na. Dahil medyo malakas ang agos ng tubig at mukhang di kakayanin ng Patpat tumawid. At ayaw nga naming mag-risk baka kung ano pa ang mangyari. Napagpasyahan na nga lang namin na sa tulay na lang dumaan. At lubak-lubak nga ang daan papuntang tulay kaya bugbog na bugbog talaga ang aking Patpat pero kakayanin. Ito na nga ang pangalawang pagsubok. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho dahil makipot ang daan papuntang tulay. Gawa ng umulan nga kagabi. Pero sabi naman ng mga nakausap namin ng mga taga dito ay kapag wala namang ulan ay maayos namang madadaan ng kalsada dito. Dumaan na nga kami sa maliit na tulay na ito. Paisa-isa lang ang aming pagtawid para makasigurado dahil first time nga naming dumaan dito. Ika nga, safety first. At nagtuloy-tuloy na nga ang aming adventure papuntang Binaan Falls. Mag-e-enjoy ka sa rides dahil sa liku-likong daan, pababa at may paakyat at para nga sa mga nais pumunta na kapwa naming nagmumotor ay sementado naman ang daan until dito. Simula nga dito ay hindi na sementado. Rough road na ang daan paakyat na talagang sumubok sa lakas ng mga motor namin. Swerte nga namin dahil maganda ang panahon nung pumunta kami. Tuyo ang lupa at hindi madulas ang daan. Pero kapag umuulan ay talagang mahihirapan umakyat lalo na sa mga katulad ng motor ko na automatic at mababa ang ground clearance. Pero syempre, laban pa rin. Kapuya, gid mag Tagalog. Oy! Sabi nga ng mga taga dito, kapag umuulan daw ng malakas ay talagang maputik at madulas itong daanan. Buti na lang at timing ang aming pagpunta. Ito nga yung mga adventure na talagang hindi mo makakalimutan. Yung mga motor nga na dinisenyo para sa mga patag na daan ay talagang sumabak sa matinding laban sa rough road. Pero dahil nga sa kagustuhan naming marating ang Binaan Falls, kaya let's go! Bago mo nga marating ang Binaan ay dadaan ka muna sa maputik na daan. Alalay lang para di ka marumihan. Na-stuck pa nga ang motor ko kaya tinulungan na ako ng mga kasama ko. Kasulukuyan ngang dinedevelop ng LGU Buldon ang daan dito at sa mga susunod na buwan ay magiging simentado na rin ang daan. Dahil maputik nga ang daan, diskarte ang kailangan. Sa gilid na nga kami dumaan pero ingat lang dahil bangin na ang nasa gilid ng dadaanan mo. Ito talaga ang mahirap kapag maliit ang motor mo. Maliit ang gulong at mababa ang ground clearance na bumabaon sa putikan. To the rescue naman agad ang aking mga kasama. Napaisip tuloy kami kung tutuloy pa ba kami o hindi. Siyempre dahil gusto namin ng adventure at halos nasa kalagitnaan na kami ay walang atrasan to. Let's go! Ganito nga ang daan papunta kaya magbaon kayo ng lakas. Ito nga at nahirapang dumaan ang motor na kasama namin. Buti na lang at to the rescue ang mga mababait na Philippine Marines na nagpapatrolya sa bukid. Shout out sa mga Marines na tumulong sa amin. Mabuhay po kayo mga sir! Bago nga magpatuloy ang aming adventure, nag-usap-usap muna kami at nagpahinga saglit. Magbaon nga pala kayo ng tubig dahil nakakauhaw ang biyahe. At narating na nga namin ang bahay na ito. Dito pala namin iniwan ang mga motor namin. Dahil hindi na makakaakyat ang mga motor sa taas, mahirap na kasi ang daan paakyat. Mabait naman ang may-ari ng bahay at pumayag na iwanan namin ang mga motor namin. Salamat po! So from here ay maglalakad na kami papunta sa falls. Mga nasa 15 to 20 minutes din yung lalakarin. At nagsimula na nga kaming maglakad. Maputik nga ang daan dito. Mas maganda ngang pumunta dito nang may mga kasama ka para di mo rin alintana ang pagod. Ang sarap siguro manirahan dito. Yung bahay bakasyunan ba? Yung simpleng buhay lang, pagising mo, magandang tanawin agad ang makikita mo, malamig ang lugar, malayo sa polusyon, mapayapa ang isipan at higit sa lahat, wala kang iniisip na kung ano-ano. Mapapagod ka pa kaya kung ganito naman kaganda ang madadaanan mo? Siyempre, oo, hindi. Hindi ka mapapagod. Siya lang ang mabilis mapagod.
Kunting pagod lang, sumusuko agad. Hay, pag nakita nyo nga ang bahay na ito yung palatandaan na malapit na kayo sa falls dahil maririnig mo na ang malakas na agos ng tubig. Noon nga dahil sa mga sightings dito, kaya madalang itong napupuntahan ng tao. Pero ngayon ay napaka-safety na ng lugar dahil may nakabase ng mga Philippine Marines. Kaya naman, panatag na panatag kang pumasyal dito. At narating na nga namin ang detachment ng Headquarters 2nd Marine Company ng Marine Battalion Landing Team 2. Bago ka nga makakapunta sa falls ay magsasign ka muna sa kanilang logbook. Of course, deserve namin kumain. Bago nga kami bumaba ay bumili muna kami na maiinom at makakain. Huwag kayong mag-alala kung wala kayong dalang pagkain pagpunta dito. Meron namang sari-sari store na tabi lang ng detachment ng Philippine Marines. At yun na nga, bumaba na kami. Sa di kalayuan ay matatanaw mo na ang tubig galing sa falls. Bago ka nga makakarating sa Binaan Falls ay makakadaan ka muna dito sa maliit na falls na ito. Nasolo nga namin ang lugar. Wala kaming nakasabay na pumunta dito. Napakaganda ng falls. Talagang mawawala ang lahat ng pagod mo. Pagdating dito ay pwede kang maligo, magtampisaw at uminom na tila galing sa refrigerator dahil malinis ang tubig galing dito. Perfect nga ang lugar na ito para mag-unwind, mag-relax kasama ang pamilya at kinakasama. At syempre, hindi mawawala ang picture taking dahil napaka-instagrammable ng view dito. Bago ka nga pumunta dito ay dapat naka-fully charged ang cellphone mo. O di naman kaya magdala ng power bank dahil tiyak na pagsisisihan mo kapag nalobat ka. Syempre, hindi pwedeng wala tayong entry. Talagang napakaganda ng view dito na siguradong babalik-balikan mo. Pagkatapos nga namin dito ay pumunta na rin kami sa baba kung nasaan ang Binaan Falls. Nasa 5 to 10 minutes din yung lalakarin pababa para marating ang Binaan Falls. Ito nga yung madadaanan mo dito, maraming tanim na mais sa paligid at puno ng saging. Kung matapang ka, humarap ka. And of course, pinagbabawal ang pagkakalat dito ng basura. May mga nakapaskil na mga warning signs sa paligid to remind us tourists na clean as you go, basura mo, sagot mo. At yun na nga guys, pababa na tayo. Reminder, watch your step, mag-ingat sa paglalakad dahil mahirap mahulog sa maling tao. Basta mag-ingat sa paglalakad. After 48 years ay matatanaw mo na nga ang Binaan Falls from above. Perfect din itong area na to for picture taking dahil dito nakalagay ang malaking pulang signage ng Binaan Falls. Pagkatapos nga naming mag-picture dito ay nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakad pababa. Tahimik ang lugar, tanging huni ng ibon at agos ng tubig ang maririnig mo sa paligid. Galing sa taas, nasa 5 minutes ang lalakarin mo pababa. Kaya magbaon ng tubig o mas maganda Gatorade para kondisyon sa paglalakad. Kasalukuyan ngang dinedevelop ng LGU Buldon ang bagong tourist attraction na ito. Hindi na mahirapang pumunta sa mismong falls dahil may nilagay na temporary na kahoy na pwedeng daanan ng mga gustong pumasyal dito. Pero ingat lang dahil medyo may kadulasan nga ang daan. May hawakan naman sa gilid para alalay sa paglalakad. Mga bandang alas 3 ng hapon na kami ay nakababa dito sa Binaan Falls. Eto na nga, finally, narating na rin namin ang Binaan Falls. At talaga namang napawaw kami sa ganda. Base nga sa aking pananaliksik, ang Binaan Falls is dubbed as the longest waterfalls in entire Maguindanao province. Kilala din ang Binaan Falls sa tawag na the Dragon Waterfalls of Mindanao. Ito ay located sa Sitio Talao, Barangay Karim, Buldon, Maguindanao del Norte. Talagang masasabi ko na sobrang sulit ng pagpunta namin dito. Ang pagod, hirap, baliwala lahat ng yan. At least once in our life, bigyan naman natin ang sarili natin ng pagkakataong pumasyal, mag-unwind, at syempre, sumaya. Huwag puro trabaho lang. Pumasyal ka rin paminsan-minsan. Mag-enjoy ka. Ang Binaan Falls ay bukas para sa mga turista at wala pong entrance fee. Makipag-ugnayan lamang po sa kanilang Municipal Tourism Officer. Safe na safe ang lugar para sa mga turista dahil mababait po ang mga residente ng Buldon. Kung tatanungin ako kung babalik pa ba ako, definitely ang isasagot ko ay yes. Babalik ako at babalik kami. Worth it, balik-balikan ang Binaan Falls. Bago lami nakauli gikan sa Binaan Falls diri sa Buldon, Maguindanao. So pag adto murag skinsa, pag uli murag naunsa. pag adto diri grabe ang struggle ang mga magiani mo, pero once na nakaadto na ka didto sa falls, mawala tanan, sulit tanan kakapoy kay grabe kanindot sa falls gud. Tapos bugnaw ka ilang tubig. Tara, bisita tayo dito sa malaparaisong ganda ng Buldon, Maguindanao del Norte. Salamat sa panonood. Bye-bye!